Papatuloy tayo sa ating series that is Karunungan para sa Buhay Kristiyano. Napakadami ng karunungan na matatagpuan sa Biblia. And let's go specifically to Book of James, sa Tagalog yan, Santiago. And punta tayo sa chapter 3. Because in the first prayer meeting, last prayer meeting of September, we had chapter 1. First week ng September is second chapter. First week is August. Yan. And then second week naman ngayon sa ating September is chapter 3. Are you all excited? Punta tayo sa verse 9. Basahin ko sa inyo, mga kapatid. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din ito ay sinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos natin na punong-puno ng karunungan. Ito po ang ating paksa, ang pinakatema, ang sentro ng ating pag-uusapan. Ang marunong na Kristiyano, alam kung saan gagamitin ang dila. Saan po? Hindi sa pagsumpa sa kapwa, kundi pagpupuri lamang sa Diyos. Kakaroon tayo ng onting diin sa hindi sa pagsumpa sa kapwa. Tingnan natin yung verse 9. Bago natin basahin yun, sa science, sa pamamagitan daw po ng dila, malalaman natin kung healthy tayo physically. Galing, no? Sa pamamagitan lang ng isang piraso o maliit na parte ng ating katawan, even though hanggang dito yata yung lungs natin, o esophagus yung ating dila, no? Sa pamamagitan ng ganitong klaseng parte ng katawan, malalaman natin kung ikaw po ba ay mayroong problema sa physical na katawan o maayos po ang iyong kalusugan. Yan. Ganon din po sa ating spiritual na buhay. Sa pamamagitan po ng dila natin that represents our mouth, our lips, no? Malalaman po natin kung nasa maayos na kalagayan ang ating spiritual na buhay. Sa pamamagitan ng mga sinasabi natin, sa pamamagitan ng mga pagtakbo ng ating dila, malalaman mo kung ikaw ba ay lumalago sa spiritual na buhay o ikaw ay nananatili sa dating ikaw as if hindi nakilala ang Panginoong Hesus. Ang verse 9 sabi dito, sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din ito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Dalawang bagay po. Ang ating dila ay ginagamit po natin o nagagamit natin sa dalawang bagay. Dalawang bagay na sadyang magkasalungat at hindi dapat magsama. On the left side, yung pagpupuri sa Diyos. On the right side, ginagamit natin to sa negatibong bagay at ayun nga po, yung pagsumpa sa kapwa. Grabe, no? Maaari palang mangyari ito na ang ating dila ay ginagamit natin sa positibo, kalugod-lugod sa Diyos, yung pagpupuri sa Kanya, at yung pangalawang bagay ay yung negatibo o kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang pagsumpa sa kapwa.
Ito pong bagay na ito ay nare-realize natin as we grow and grow, hindi lang po sa ating age, kundi sa ating spiritual life. Kung gaano kahirap ang ganitong battle. Tama po ba? No? Tama po. Ito po kasi ang sabi sa James, bakit kaya nagagamit natin yung ating dila, yung bibig natin sa pagsumpa sa kapwa? Bakit daw po kaya? Tingnan natin in verse 8. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakakamatay. Grabe. Ang dila daw natin ay kasamaang puno ng lasong nakakamatay. Ang dila daw po natin ay nagagamit ng isang tao para pumatay. Para pumatay ng dignidad, para pumatay ng relasyon, para pumatay ng gana sa buhay, para pumatay ng motivasyon sa buhay, at marami pang bagay ang kayang patayin ng ating masamang dila. Ayan po yan. At ang dila po natin, sinabi dito ni Jaime sa Kastila, Santiago sa Pilipino, ito daw po ay napakahirap itikom o paamuhin. Kontrolin, hindi mapigilan. Kaya nga, maaaring ang pagsumpa sa kapwa, mga kapatid, ang dulot ng ating masamang dila. Ang ating dila na masama ay nagagamit natin upang maisumpa ang kapwa. Dahil ito ay masama, nagagamit natin ito sa masamang bagay. At specific na sinabi dito ni James, masamang bagay ang pagsumpa sa kapwa. Bakit po kaya ito ang sinabi ni James? No? Bago ang lahat, sabihin ko sa inyo, babala. Ito po ay babala para sa bawat isa na binabahagi sa atin ang salita ng Diyos. Meron kang hawak na masama at delikadong armas. Ikaw po at ako po. Lahat po tayong nakikinig ngayon ng ating prayer meeting short devotion. Meron kang hawak na masama at delikadong armas. Na kung saan, ito po ay parte na ng iyong buhay, ng iyong katawan. Alam niyo po yun kung ano. Ito po ay yung dila. Babala po yan. Bakit kailangan sabihin ni James yung ganitong klaseng napakabigat na topic patungkol sa dila? Kasi po binibigyan niya tayo ng babala. Lahat po ng tao may dila. Tama po. Kahit nga po ang pipi, meron pong dila yan. Meron po tayong armas na maaari mong gamitin kapag ikaw po ay inudyok ng kasamaan. Armas na maaari mong gamitin. Minsan sinasadya, minsan hindi sinasadya para pumatay ng iba't ibang klaseng bagay dito sa lupa. Dahil nga po dito, lahat po ng tao, marami po sa mga Kristiyano at hindi Kristiyano ang nabibigo sa pagtikom ng masamang dila. Yung mga hindi Kristiyano, dahil nga po sa bumababang moral ng mga tao ngayon, ang mga hindi Kristiyano, okay lang para sa kanila gamitin yung kanilang masamang dila sa pagsumpa sa kapwa. Tama po. Napapansin po ninyo yan. Pero sa ating mga Kristiyano, ayaw ng Diyos na maging normal ito sa buhay natin. No? Maring ikaw, nabigo ka din o patuloy kang nabibigo kung paano mo kontrolin ang iyong dila.
At mga pagkakataon na pinagsisisihan mo din, siguro, dahil nagkaroon ito ng hindi magandang resulta sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa pagkakaibigan, sa relasyon na meron ka. Maaaring ikaw din po ay naging biktima ng sarili nating masamang armas. Delikadong armas. Sa kabila ng iyon, mga kapatid, sa tulong ng banal na Espiritu, kaya nating sanayin, itikom ang ating dila. Kung si Jesus po, napagtagumpayan niya ang kasalanan, tayo din po, kasama po ito, na kaya nating pagtagumpayan. Wala pong perpekto. Lahat po ng mga Kristiyano ay nahuhulog sa patibong ng kasamaan, na gamitin ang dila upang saktan ang mga tao. Ngunit, huwag po tayong sumuko. Ikaw at ako, huwag po tayong sumuko. Bagkus, gawin nating desire. No? Gawin nating maging desidido tayo. No? Isama natin lagi sa prayer kung lalong-lalo na ikaw sa tingin mo matalas ang iyong dila. Lalong-lalo na sa tingin mo madalas mong nagagamit ang iyong bibig sa pagsumpa o pananakit ng kapwa. Gawin natin tong prayer. Huwag tayong sumuko, huwag tayong maging hopeless. Dahil kasama po ito sa pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Kung ang ating dila ay masama, meron naman po tayong mabuti at banal na spirito na tutulong sa atin. No? Tanong ko sa iyo, kapatid, last time na nakasakit ka sa kapwa sa pamagitan ng iyong dila, nawalan ka na ba ng pag-asa sa buhay mo na hindi ka magbabago? Huwag ganun. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Dahil tutulungan ka ng banal na spirito. Huwag masanay na magamit ang dila laban sa kapwa. Huwag po nating hayaan ang ating buhay sa ganitong bagay. Tingnan natin ito. Laban sa kapwa. Verse 10. Mula sa isang bibig nanggaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Sabi ni James, si James, I just remember now. Kilala niyo po ba si James? Siya po ay kapatid ng Panginoong Hesus. Natatandaan niyo pa po ba kung anong karakter ni James? Sino po ba si James? Na sinasabi at pinaniniwalaan ng maraming Bible scholars, magaling po siyang mamahiya sa pamamagitan ng kanyang bibig. Mayroong isang pista, si Jesus po ay nandoon, hindi pa po si Jesus pupunta doon. Ito namang si Santiago, isa sa kanyang mga kapatid, sabi niya, di ba gusto mong magpasikat? Pumunta ka na doon sa may pista para makilala ka ng mundo. Mapanakit ang dila ni James. Ngunit sa kanyang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, right after na si Jesus po ay nagkaroon ng resurrection, pinakitaan niya po ang kanyang kapatid na si James ang sumulat nito. At siya po ay napatawad sa kanyang mga kasalanan at patuloy na hinubog ng Panginoong Hesus upang hindi na gamitin ang dila ni James sa pananakit ng tao, kundi ngayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Alam na alam po ni James na hindi dapat pala sa ating mga Kristiyano ang ganitong klase. Napakahirap po. No? Kung bakit po sinabi na hindi dapat tayo masanay? Dahil tila ba, no, sa ating mga Kristiyano,
yung mga professing Christians, kasama na po ako doon, nagiging norms na madali na po tayong mag-criticize ng mga tao. Nagiging norm. Nagiging parte na ng culture ng Christendom, ng Christian life, Christian circle, ang pangki-criticize. And pag nasa church, magaling kumanta, magaling magsalita, maraming alam na Bible verse, nagdi-disciple, and then kapag nakakita ng comment sa Facebook, madali ring mag-type. Yung dila, yung gustong sabihin ng dila, na i-deliver sa pamamagitan ng kamay. Madali na po. Huwag po tayong masanay sa ganyang klaseng pamumuhay, church. No? Yung dila natin para sa mabuting bagay o para sa pananakit ng kapwa. May mga reasons po kung bakit ang mga tao ay naisusumpa ang kapwa. Una, sa tingin ko, kapag ang taong yun ay verbal at physical na sinaktan ng tao, nagkakaroon tayo in return, nasusumpa natin siya. Tama? Namumura natin siya. No? Nasasabihan natin siya ng masama, nasusumbatan natin siya. Iba-iba ang pagsumpa sa kapwa. Pangalawang dahilan sa tingin ko, hindi natin nakuha yung gusto natin. No, dahil sa bigat ng desire ng isang taong yun at hindi na satisfy, ay nailalabas ang kanyang disappointment sa taong yun at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Yung curse sa English po, masamang pananalita. Pangatlo, nakikimkim ang galit mula sa nakaraan. Ito po yung medyo sensitibong bagay na ang bawat isa sa atin ay meron pong past experiences. Negative past experiences. Tama po? Dahil nga po nakimkim natin ang galit sa ating mga puso, hindi na isettle ng maayos, hindi na iproseso ng maganda, ito po ay mabilis na nagtitrigger sa atin, mga kapatid, para isumpa ang mga tao sa paligid. Masabihan ng masama, mamura, o iba't ibang klaseng mga abusive words. At lalong-lalo na, ito po'y makaka-relate tayo sa ating mga Kristiyano, kapag hindi po natin na isusuko ang buhay sa Diyos. Kung hindi po tayo active na naisusurrender yung struggle mo pagdating sa pananalita. And konektado po yan sa puso. Kasi nagsasalita po tayo gana kung ano po ang nasa ating mga puso. Hindi na isuko ang puso, kaya ang muso ay nagiging mapanakit. Sa tingin mo, ano kaya sa mga ito sa iyo, personal? Tingnan natin yung napakagandang example ng perfection in morality. Moral perfection ng ating Panginoong Yesus. Sinaktan, verbal, physical, ngunit hindi man lang binuka ang kanyang bibig para gumanti o magsabi ng masama. This is our Lord Jesus Christ. He is perfect. Na perfect niya po. Perfect na po siya. Paano gamitin ang kanyang tila? Wonderful Savior. Minsan napapatanong tayo, Lord, totoo ba talaga
na nagawa mo na hindi mo gamitin yung bibig mo kahit nung sinasaktan ka? Hindi ka nagsalita ng masama, hindi ka nakapagmura. Totoo ba talaga? Doon po natin mas maunawaan kung gaano ka-perfect ang ating Panginoon Jesus. And doon yun po yung pagkakataon, maaari para sa buhay nating lahat na ipagpapray mo, Lord, gusto ko maging katulad mo. Lord, gusto ko maging katulad mo. Gusto ko maging katulad mo. Nagre-respond ng maayos kahit nasasaktan. 1 Peter chapter 3 verse 9, sabi sa atin, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang iinsulto sa inyo. Kundi pagpapala, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, upang kayo'y magmana ng pagpapala. Ang pagiging Kristiyano is not giving us the license nor the permission to curse people. Never. We should never use our freedom to hurt people. Nor we should use grace to be abusive in our words. But we understand that there's a struggle. May God help us to use our tongue, kapatid, only to bless people, to pray for them, to encourage them. Ang marunong na Kristiyano, alam kung saan gagamitin ang dila, hindi sa pagsumpa sa kapwa. Anong gusto mo na ma-achieve sa tulong ni God pagdating sa application na ito? Imbes na mag-respond o mag-comment ng hindi maganda, try to think what is positive and good and say it out loud. Okay? Sa mga taong kasama mo. Train your tongue. Because your tongue is an instrument to bless the people. May God bless us this time.